Lord, please send some help. Tumambad naman ang isang sinkhole sa Daang Bantayan, Cebu. Bukod sa mga nasirang simbahan at ibang istruktura dahil sa lindol. Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, iba't ibang anyo nga ng pinsala ang ating nasaksihan dito sa Daang Bantayan na Cebu. Meron nga nasirang simbahan, mga gusali, tulay at nakita rin natin ang sinkhole. Pero Emil, sa gitna nga ng lahat ng ito, nasaksihan din natin kung paano makaranas ng gutom ang ating mga kababayan dito. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church. Ang simbahang itinayo noon pang 1886 ngayon larawan ng pinsala. Off-limits na ito kahit sa mga taong simbahan. Kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. Instrumento sa pagdala sa katawan. The day after, the night before, the day after the destruction of our church, Archbishop visited and he assured us that the Archdiocese would help. At the same time, one of our priests who is in charge in heritage inform us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. Ganito raw kasalat ang ayudang nakukuha nila. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Bukod sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasak. Para mailabas sa mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ng mga ito ng mga bumbero sa bintana. Ang sangguniang bayan sa isang open space nagsesyon. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay. Sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay, tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng mga otoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito at napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Ang sima na si Jepon, nanghihinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang, sa labas kami natutulog, sa umaga hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon, dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, naipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke. Bago ang lindol, hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol. Nang lumindol, hindi napuruhan ng kanyang mister at 8 taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo. Nagamot na ang pamilya Postrero. Si Luke, pinagamot ng isang organisasyon. Napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya, saka siyang nakaligtas sa anak ko, saka sa mister ko. Bakit po? Dahil siya yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa Barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastik sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw ng mangingisdang si Mang Jesan na ang plastik na sidlan ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ko sa aking mga kasama, sir, nandun lang sa yuta.
Nagaganon lang. Hindi po kami nahirapan gumamit ng plastic kasi po nakaupo kami, nakahinga po kami. Tapos may bakante naman po, lumabas po yung paa namin. Emil, kaninang madaling araw ay talagang ramdam natin ang malakas na aftershock dito sa Daang Bantayan. At sabi nga ng Kura Paroko dito, yung pinakaibabaw nung main entrance nitong simbahan ay muli na namang nagkapinsala. Pero sa ngayon talaga, ang talagang inaalala ng lokal na pamahalaan ay kung paano nga ba mahatiran ng karagdagang ayuda yung kanilang mga residente dito. Kaya naman sisikapin daw nila ang lahat ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Yan muna ang latest mula rito sa Daang Bantayan. Balik sa Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Pinakakasuhan ng DPWH ang ilang umano'y tiwaling contractor ng paglabag sa Philippine Competition Act. Kabilang dyan ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya na ayon sa ahensya ay nakakuha ng aabot sa halos 78 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. Sa loob halos ng 10 taon, aabot sa 78 billion pesos ang na-corner ng mga flood control projects na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya para sa lampas 1,000 mga proyekto. Sa tala ng DPWH, abot 800 ang bilang ng mga proyekto ng mga Diskaya noong 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula 2023 hanggang 2025. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH, galing sa mga contract ID mismo ng mga proyekto na inipon ng ahensya. Halimbawa lamang yan ng halaga ng mga kontrata para sa mga flood control project na nakuha ng ilang mga kontraktor na sangkot umano sa anomalya. Naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga bidding sa proyekto. Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25, pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So ano yun, Diskaya ang champion dito. Sa paghahabol ng gobyerno sa ilang mga umunoy tiwaling kontraktor, nagsumite na ang DPWH ng listahan ng ari-arian ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang 1 bilyong pisong halaga ng properties ng mga Diskaya. Iba-iba to eh. Bahay lupa, may building din ata. Kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. If found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against these properties. Nakakuha ngayong araw ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng ika-4 nitong freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa anomalya. Umabot na sa 4 billion pesos ang naipapa-freeze nila, kabilang ang nasa 1,600 na mga accounts sa bangko. Hinahabol ngayon ng DPWH ang mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya sa Philippine Competition Commission o PCC, kaugnay ng ikangay bidding-biddingan para makakuha ng mga proyekto. Pinakakasuhan nila sa PCC ng paglabag sa Philippine Competition Act ang kumpanya ng mga Diskaya na St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH Bulacan District Office, ganun din ng Sunwest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Mimaropa. Pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotag mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 bilyon yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Pinatatanggal na ng DPWH sa Professional Regulation Commission o PRC ang mga lisensya ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga accountant na posibleng sangkot sa mga maanumalyang flood control project. 20 mga profesional ito na sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa Bulacan, kasama na sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez
at JP Mendoza. Samantala, nakausap naman na daw ni Dizon si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar na ipinatatawag na rin ng ICI. Ayon kay Dizon, ilan sa mga proyekto sa panahon ni Villar na iniimbestigahan ng DPWH ay ang Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila, ang mga proyekto sa Davao at sa Arayat, Pampanga. Alam naman ni Senator Villar, former Secretary Villar, na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that, and he will face the ICI and both the DOJ. Nauna nang sinabi ni Villar na sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At alamin na natin ang latest sa galaw ng Bagyong Paulo na humagupit sa malaking bahagi ng Luzon matapos itong mag-landfall kanina sa Isabela. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, bahagyang humina ang Bagyong Paulo matapos itong tumawid sa lupa. Pero maaari pa rin itong magdala ng malakas na bugso ng hangin at ulan sa mga susunod na oras sa malaking bahagi ng Luzon. Alas 9 ng umaga kanina na mag-landfall itong Bagyong Paulo. Dito po yan sa Dinapigue, Isabela. Saka po nito tinawid ito pong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa makarating po yan dito sa bahagi naman ng West Philippine Sea. Dahil po sa interaksyon itong Bagyong Paulo dito sa lupa at ganoon din po sa mga bundok, mula po sa typhoon category ay humina ito bilang isang severe tropical storm. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namatahan ng sentro ng Bagyong Paulo sa coastal waters ng Santa Cruz, dyan po yan sa Ilocos Sur. Tagal ito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung pabugso naman ito nasa 165 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang pagkilos ito papalayo dito sa ating bansa. At posibleng bukas po ng umaga ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. At sa susunod na 12 oras, maaari po ito lumakas ulit bilang typhoon category pero yan naman po ay papalayo na nga dito sa Pilipinas. Sa ngayon naman, may nakataas pa rin na wind signal sa malaking bahagi po ng Luzon. Signal number 3 sa Ilocos Sur, ganun din sa La Union, southwestern portion ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, ganun din sa western portion ng Ifugao at ng Benguet. Signal number 2 naman na nakataas sa southern portion ng Ilocos Norte, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, pati na rin po dito sa western portion ng Isabela at ganoon din sa northwestern portion ng Quirino. Kasama rin sa signal number 2, ito pong northern and central portions ng Nueva Vizcaya at pati na rin ang northernmost portion ng Nueva Ecija. Habang yung signal number 1 naman, nakataas po yan sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa may Apayao, Batanes, mainland Cagayan, Babuyan Island sa titirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Pati na rin po dyan sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Quezon at pati na rin sa Pulilio Island. So posible pa rin po ditong maranasan yung malakas sa bugso ng hangin pero posible naman na sa mga susunod na oras ay mabawasan na po o medyo maibaba na po itong mga babala ng Pag-asa. Kaya tutok lang po kayo sa mga susunod na bulletins. Kahit papalayo na po ang Bagyong Paulo, posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi muna, may mga pag-ulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan itong northern and central Luzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Mimaropa at ng Calabarzon. Dito naman sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na pag-ulan, kaya po posible pa rin po dyan yung mga thunderstorms. Bukas naman ng umaga, unti-unti pong mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon na dinaanan po ng Bagyong Paulo. Yung po mga pag-ulan mapupunta na po dito sa may dagat. Maliban lang dito sa western sections po yan ng central and southern Luzon. Sabado ng hapon, may mga pag-ulan ulit sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, ganoon din dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, central and southern Luzon, pati na rin sa malaking bahagi po ng
Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na po dyan sa may western portions, kasama na rin itong Negros Island Region, pati po dito sa may Cebu, Bohol, at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. At dito naman sa Mindanao, may nakikita rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. At pagsapit po ng linggo, sa hapon din posibleng may mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong bansa. Kung makikita po ninyo sa ating mapa dito, halos buong bansa po ay may mga nagkukulay. Yan po yung, ibig sabihin po niyan, dyan po mararanasan yung mga pag-ulan. At may mga malalakas sa pag-ulan pa rin dahil po sa thunderstorms. Kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible pa rin po ang ulan o thunderstorms, lalong-lalo na po yan bago magtanghali o hapon at pwede ring maulit sa gabi. Kaya kung may lakad po kayo this weekend, huwag kalimutang magdala ng payong. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Tumulong si Barbie Fortesa sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa social media post ng isang NGO, binahagi nilang nag-donate ng 100,000 pesos ang GMA Sparkle Star para tulungan ang mga pamilyang apektado ng lindol, lalo na ang mga bata. Ayon kay Barbie, dapat tulungan ang mga bata at mabigyan sila ng pag-asa, lalo't karapatan nilang maprotektahan at makapagpatuloy ng edukasyon kahit sa gitna ng pagsubok. Paalala niya, kailangan siguraduhin na may maayos na natutuluyan, pagkain at malinis na tubig ang mga apektadong kabataan. Lord, please send some help. Tinatayang 10,000 nicho ang winasak din ng nagdaang lindol sa Bogo, Cebu. Marami ring classroom ang nasira at may isang gurong patay. Nakatutok si Fe Marie Dubabok ng GMA Regional TV. Hindi nakaligtas sa lindol ang himlayan ng mga yumao dito sa Bugos, Cebu. Karamihan sa mga nitso nabasag o nasira. Maaga pa lang, may mga bumisita na sa Corazon Cemetery at sinilip kung naapektuhan ang nitso ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang si Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kapatid. Chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bugo yung center ng lindol. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, halos kalahati ng mahigit 20,000 nitso rito ang nasira. Kabilang sa nagiba ang bahagi ng isang apartment type na bone chamber. May ilang kabaong din ang kita na nang masira ang kanilang nitso. Nasa mga patay deo nangguho ng mga kabaong nila. Yeah, marami ba ning problema gani sa among mga kaparian ngay ila maning parokya god. Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng sementeryo sa mga kaanak ng mga nakalibing habang hinihintay ang mga sunod pasya ng simbahan na nagpapalakad nito. Nagkapinsala rin lahat ng 38 paaralan sa Bugo ayon sa school division doon ng DepEd. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Sa initial report nila, may 2 schools kami na declared as per principal lang is totally damaged daw. Yung sa Cumbado Elementary School at sa Binabag Elementary School. Mai-inspeksyon ang DepEd Central Visayas sa Northern Cebu. Ongoing assessment sa mga school and we really prioritize safety. So that's the instruction of PBBM and Secretary Sani, ang safety sa itong mga kabataan. So we shifted to EDM to ang i-implement karon. Bukod sa mga classroom, apektado rin ng lindol ang mga estudyante at mga guro sa kani-kanilang tahanan. May isang guro pang ang namatay matapos matabunan ng malaking bato ang bahay. Kaya magpapatupad muna ng alternative modes of learning para tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dubabok, nakatutok 24 oras. Wala nang hinahanap ng mga biktima, itinigil na ang search, rescue at retrieval operation sa gitna ng pahirapang pag-recover sa mga natabunan ng guho sa Cebu. 68 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Ang aktual na paghahanap sa ilang mga biktima rito po sa Bugo City. Narito sa aking eksklusibong pagtutok. Mas lagi na kailan mo? O mo kailan? Karuta ka din mo? Boss?
Nang mapasok ng quick response team ng DPWH at ng Philippine Army ang area kung saan naroon ang mga bahay sa paanan ng kabundukan na natabunan ng landslide, maging sila nabigla sa nakita. Sus, ang taon ka eh. Dating may komunidad sa lugar na ito sa Sitio Laray sa lungsod ng Bugo. Pero wala nang makikitang anumang istruktura makaraang mapitpit ng mga nagbagsakang mga bato. Ang mas masaklap, may mga taong nadaganan. Ngayon na nakuha. Una? Ang upat. Una nang na-retrieve ng mga otoridad ang 4 na labi sa guho. Breaker na go? Pero may mga mag-anak na naiwan pa raw. I suspected to tulog kaping lawas na tabunan ng dakong bato from the landslide area. Dahan-dahan ng retrieval dahil mayat maya ang aftershocks. Tinalian ng mga batong dumausdos at sa tulong ng mga heavy equipment. Binasag ang mga bato para ma-penetrate ng team ang mga labi sa ilalim gamit naman ang mga hydraulic spreader at cutter. Ilang oras ang lumipas, nakuha ng mga biktima, pawang wala ng mga buhay. Ang na-retrieve sa napuruhang bahay, ang pamilya ni Philip John Malinaw, panganay na anak ni Tatay Gregorio. Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at 2 anak na kapwa, 11 at 8 taong gulang. Natutulog na raw ang pamilya nang mangyari ang pagyanig. Di ka sa bukid, ligid. Igo ang balay. At lupitan naman sa bato. Ano ito, gibakho. Ilang metro lamang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawi rin sa pagguho ang kanyang 2 apo. Sa pangalawang anak na si Mark, hindi raw niya inakalang mauuwi sa trahedya ang paninirahan nila sa paanan ng bundok. Ano uusad? Paano? Masakit po ito. Masakit. Masakit ang Panginoon. Nasaan po kayo noon? Ano mangyari? Nandito kayo sa sakahan? Nasa labas kayo ng bahay kayo? Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang nang matabunan ng naglalakihang bato. Ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang 11 taong gulang na anak. Marag na siya ako, sir. Wala na sila. Sino ang nagsabi sa'yo? Paano mo nabalitaan? Muli mo ko dere. Umuwi ka rito? Tapos, ano yung nadatnan mo? Nagatuloy na mo sila sa pabaw. Aha. Naabda na mo nga una ni silang tulo. Ugot pa kayo sa dugan, sir eh. Si Ariel kailan naman hindi matanggap ang pagkasawi ng kanyang 2 taong gulang na bunsong anak, lalo't kamamatay lamang ng kanyang misis at ng kanyang panganay na anak dahil sa malubhang karamdaman. Paano mo nalaman na lang? Nung pagka-lindol, katapos ng lindol, nung lindol, nagkataranta kasi kami doon kasi nagganon na ba. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag, taga dito, tumawag, na sabi daw na yung mga residente na nagkagulo, then yung mga mahal namin sa buhay, natrap na daw sa bahay namin. Ano naramdaman mo nun? Yung parang naghalo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang gano'n na. Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Capellina de Fatima replica o munting kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang kapilya ng replika ni Our Lady of Fatima. Dito po yan, sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalata ng altar at kisame. Basag ang mga bintana ng simbahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal na misa para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya.
traffic at baha na naman ang idinulot ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero sa isang lugar, kawalan ng maayos na drainage ang sinisi. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, hindi man kalakasan na ulan ang naranasan sa Metro Manila maghapon, nagdulot pa rin ito ng matinding traffic lalo na ngayong Biyernes. Kaya pahirap pa rin ito sa ating mga kababayan. Pasado alas 5 ng umaga pa lang, binaha na ang bahagi ito ng Barangay San Antonio, Parañaque City. Pero hindi pa kalakasan ng ulan noon. Sinisi ng mga residente ang drainage sa kanilang lugar. Kunting ulan lang po, grabe pong baha po sa amin. Baka po maano po sila, leptospirosis. Saka mabaho po yan pag na-stock po. Ang baho po talaga, grabe. Tinatayang 120 pamilya ang apektado ng baha. Sisikapin namin kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan. Pero nakapulong na nito ang homeowners itong Martes at gagawan daw ng paraan ng Senro at Chief Engineer para magkaroon ng lusutan ang tubig sa lalong madaling panahon. Sa Boni Serrano naman sa San Juan City, pang-rush hour na ang traffic kahit pasado launa pa lang ng hapon dahil lang yan sa katamtaman na lakas ng ulan. Pero wish ito sa mga motorista at commuter, maging sa mga rider. Gaya na lamang ng isang ito na nakita naming itinutulak ang kanyang motorsiklo. Sa sobrang traffic daw kasi, naubusan siya ng gasolina. Naubusan lang ng gasolina kasi sobrang ulan kasi din hindi napansin. Paano yun? Hindi lalong naubos kasi matraffic. Oo, traffic din. Mahirap talaga. Kasi hassle. Yung hindi mo alam kung dadaanan mo kung hindi na baha na ba. Taas ang diesel. Magas ang diesel. Tapos yung oras. Bus oras. Masyadong maulan po. Pero wala namang baha. Buti walang baha, no? Pero pahirap pa rin ba ang gantong maulan? Ay, opo. Mahirap sumakay. Ay, mahirap magpumila. Saka sobrang traffic. Sa mga oras na ito, Mel, wala naman na tayong nararanasan na pag-ulan o pag-ambon dito sa ating kinaroroonan sa Quezon Avenue. Pero ang traffic, gaya na nakikita ninyo sa ating likuran, napakatindi pa rin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.